Tumaas na naman ang tensyon sa pagitan ng United States at Russia matapos lumabas ang balita na naglagay ang Washington ng ilan sa mga nuclear weapons nila malapit sa area ng impluensya ng Moscow. Naka-high alert na ngayon ang Russia. Handa na raw sila para sa nuclear war na pwedeng mangyari anumang oras laban sa United States. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, posible raw na mauwi ito sa isang all-out war at nangakong magre-resulta ito sa World War III kapag itinuloy ng United States ang paglalagay ng nuclear weapons malapit sa teritoryo nila. So, posible nga ba itong maging panibagong yugto ng World War sa pagitan ng Russia at United States? Pero bago yan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang hindi pa nangyayaring ganitong level ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa ilalim ng pamumuno ni President Donald Trump ay nagsimula matapos lumabas ang balita na nagpadala raw ang US ng nuclear weapons papuntang Europe, lalo na sa United Kingdom. Nagsimula ang galaw na ito gamit ang isang C-17 cargo plane ng US Air Force na dating nakastation sa Kirtland Air Force Base sa Albuquerque, New Mexico. Umalis ito mula sa base sa US at lumapag sa Royal Air Force Base sa Lakenheath, eastern part ng England. Parang normal lang pakinggan, pero ang totoo, ang Kirtland Base sa Albuquerque ang pinaglalagyan ng karamihan sa mga nakaimbak na nuclear weapons ng US. Tinatayang may hawak ito na 2,475 nuclear weapons na pwedeng gamitin ng United States kahit kailan at kahit saan. At hindi lang ito basta imbakan, ang Kirtland ay ginagamit din bilang shipping at maintenance hub para sa nuclear weapons ng US. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit naging usap-usapan ang paglipad ng C-17 mula Kirtland papuntang Lakenheath dahil posibleng nagpapadala na nga ang Washington ng nuclear weapons papuntang London. Maraming report na nagsasabi na posibleng may dala ang C-17 cargo plane ng B6112 nuclear bombs. Kung totoo man, hindi na nakakapagtaka kung bakit agad nagtaas ng alert level ang Russia, lalo na kung iisipin ang laki ng posibleng pinsala ng weapon na ito. Ayon sa maraming eksperto sa armas, ang B6112 bomb na ginawa mula sa nauna nitong bersyon ay may lakas ng pagsabog na 3 beses na mas malakas kaysa sa bombang ibinagsak sa Hiroshima. Sinasabing kaya nitong burahin ang isang buong syudad at magdulot ng banta sa malalaking bansa sa buong mundo. Mas lalo pang naging kahina-hinala ang pinaghihinalaang shipment papuntang UK nang mapansin na lumapag ito sa Lakenheath Air Base sa England. Alam natin na ang base na ito ay pinaglalagyan ng US F-15E strike jets at F-35 Lightning aircraft. At interestingly, ang dalawang warplanes na yan ay dinisenyo talaga para magdala ng nuclear bombs gaya ng B-112. So, aksidente lang ba ang delivery na ito o bahagi ito ng plano ng parehong bansa? Dahil malapit ang Russia sa UK, mabilis itong nakareact sa delivery. Dahil dito, naglabas ng babala si President Putin at sinabing posibleng mauwi sa all-out war at World War III ang sitwasyon. Inakusahan ng Moscow ang Washington ng pagpapasimuno ng nuclear tension at sinadyang pagtaas ng global instability. Paulit-ulit na binalaan ng Russia na gaganti sila kung maglalagay ng nuclear weapons ang United States sa UK. Pati na ang posibilidad ng military action para protektahan ang seguridad ng kanilang bansa. Pero sa ngayon, mukhang ayaw pang gumawa ng padalos-dalos na aksyon ang Russia. Ayon kay Kremlin spokesperson Dmitry Peskov, mabusising minomonitor ng Russia ang mga report tungkol sa paglalagay ng nuclear weapons ng US sa UK. Kinumpirma rin ni Peskov na sinuspinde muna nila ang mga usapang nuklear dahil sa umano'y pagiging agresibo ng Western countries at mga matitinding batikos laban sa Russia. Kaya hindi naiwasan ng marami na magtanong kung ano naman ang tugon ng US at UK sa mga akusasyon na nagpapadala ng nuclear weapons ang Washington sa Europe. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, nananatiling tahimik ang United States tungkol sa issue na ito ng paglipat ng nuclear weapons. Sinubukan namang magbigay ng pahayag ang UK pero marami pa rin itong iniwang tanong. Ayon sa isang tagapagsalita ng UK Ministry of Defense, nananatili raw ang pulisiya ng Britain at NATO na hindi kumpirmahin o i-deny ang presensya ng nuclear weapons sa anumang specific na lugar. Pero natural lang na maging curious tayo kung bakit biglang nagpadala ng nuclear weapons ang US papuntang England. Kasi ang alam natin, nung bumalik si President Trump sa White House, agad siyang nakipag-ugnayan kay President Putin para ayusin ang problema sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Pero sa ngayon, tila wala nang nangyayaring pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa at tuloy pa rin ang Russia sa pag-atake sa Ukraine. Naniniwala ang ilang observers na ang pagdadala ng nuclear weapons sa England ay isang preventive step mula sa Washington dahil sa pagkakaudlot ng usapan nila ng Moscow.
Para sa maraming analysts, ang pag-deploy ng nuclear weapons ay isa ring strategic move ng United States at NATO para pigilan ang anumang susunod pang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Dahil sa pananaw ng US at NATO, ang muling paglalagay ng nuclear weapons ay paraan para palakasin ang depensa nila laban sa anumang banta mula sa Russia, mapa-conventional o nuclear man ito. Ipinapakita nito na handang ipaglaban ng NATO ang sarili at ang mga allies nila. Bukod pa riyan, ang pagkalas ng US mula sa Intermediate Range Nuclear Forces Treaty ay dahil na rin sa pag-aalala nila sa missile development ng Moscow na lumalampas na raw sa sakop ng treaty. Lalo na't paminsan-minsan, pinapakita ng Russia ang kanilang nuclear capabilities at nagsasagawa ng military exercises na may kasamang nuclear weapons. Dahil dito, mas lalo pang nainganyo ang US na maglagay ulit ng nuclear weapons sa Europe bilang sagot sa lumalakas na missile threat ng Russia. Isa rin itong malinaw na signal na hindi basta-basta matatakot ang NATO at handa silang harapin ang banta. Ngayon, kung ang layunin talaga ng paglalagay ng US ng nuclear weapons sa England ay para pukawin ang nuclear war laban sa Russia, mananalo kaya ang Washington? Kung iisipin ang bagong B6CCC bomb na 3 beses ang lakas kumpara sa Hiroshima, malaki talaga ang banta nito sa seguridad ng Russia. Lalo na kung iisipin na may haba itong mga 12 talampakan at bigat na nasa paligid ng 825 libra at kayang magdala ng iba't ibang klase ng warhead yields mula 0.3, 1.5, 10 hanggang 50 kilotons. May dalawa itong deployment modes, pwedeng gravity drop o guided fall at kaya nitong tumama sa target na may accuracy na nasa around 30 metro. Gamit ang inertial navigation, siguradong mataas ang posibilidad na makasira ito ng target at mapagkakatiwalaan ang performance nito. Dahil sa ganitong advanced na nuclear weapon, posibleng burahin ng US ang malalaking syudad sa Russia kasing bagsik ng nangyari sa Hiroshima o Nagasaki. Pero hindi ganun kasimple ang pagtalunin ng Russia gaya ng iniisip ng US. Kahit gaano pa kalakas ang B6112 bomb, hindi dapat kalimutan ng US na may sariling nuclear bomb ang Russia na may pinakamalaking explosive yield sa buong mundo, ang Tsar Bomba. Halos walang-wala ang B6112 kumpara sa Tsar Bomba. Ayon sa mga eksperto, ang Tsar Bomba ang pinakamalakas na nuclear weapon na ginawa at na-test kailanman. Ginawa ito ng Russia na sobrang laki, about 8 metro ang haba, 2.1 metro ang lapad at may timbang na around 27,000 kilo. Gaano ba ito katindi? Sa isang test ng Russia, naglabas ito ng lakas na nasa pagitan ng 50-58 megatons ng TNT at nag-produce ng mushroom cloud na umabot sa 67 kilometro ang taas. Umikot daw ang shockwave nito sa buong mundo ng 3 beses. Kaya isipin mo na lang, kung ibinagsak ang bombang ito sa Washington, ano kaya ang mangyayari sa United States pagkatapos nun? Habang patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ng mga pinakamalalakas na bansa sa mundo, isang tanong ang nananatili, sino ang unang gagalaw? At kapag dumating ang oras na iyon, handa na kaya ang buong mundo?